habang masayang namimili ang biyenan ko kasama ang kabit ng asawa ko. Kinakansela ko na ang lahat ng card niya. Wala pa rin kamalay-malay ang biyenan ko. Hindi niya alam na ang palasyong tinitirhan niya ay pag-aari ko ng buo. Ang paghihiganti ko ay nagsisimula pa lamang. Sige, imarka muna ang iyong attendance sa pamamagitan ng isang subscription, isang like, at isang komento kung nagawa mo na iyan. Simulan na natin ang kwento. Ang tunog ng kutsarang pilak sa porselanang plato, ang tanging musikang pumupuno sa marangyang silid kainan. Isang malaking kristal na chandelier sa itaas ng mesa. Sumasalamin ang gininto ang liwanag nito sa malamig at makintab na marmol mula Italia. Ito ang entablado kung saan nagaganap ang drama ng pamilyang ito. Gabi-gabi, si Althea Reyes, ang hindi kinikilalang direktora at bida. Walang ganang hinahalo ang kanyang cream of vegetable soup. Nang gabing iyon, inihanda niya ang paboritong ulam ng kanyang asawa. Isang espesyal na kare-kare. Isang prosesong tumagal ng mahigit 5 oras. Ngunit buong puso itong ginawa ni Althea. Umaasang makita ang isang ngiti ng kasiyahan sa mukha nito. Subalit, si Marco Salazar ay tahimik na kumakain. Ang kanyang mga mata ay mas madalas na nakatuon sa kanyang smartphone kaysa sa asawang nasa harapan niya. In fairness, Althea, pwede na tong luto mo. Ang boses ni Doña Elvira ang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang tono ay tuyo ngunit puno ng mga di nakikitang tinik. Naaalala ko tuloy ang lasa ng tinda sa isang karinderya malapit sa dati nating lugar. Para sa isang tulad mo, authentic ang lasa. Isang papuri na nakabalot sa insulto. Sanay na si Althea. Gumuhit lamang siya ng bahagyang kurba sa kanyang mga labi. Isang maputlang ngiti na pinraktis niya sa loob ng maraming taon. Masaya po akong nagustuhan ninyo, Mama. Siyempre gusto ni Mama. Lahat ng gawa ng manugang niya, naa-appreciate niya, sabi ni Marco. Sa wakas ay inangat ang tingin mula sa telepono. Kinindatan niya si Althea na para bang sila ay isang magkakampi. Ngunit alam ni Althea na hungkag ang pagtatanggol na iyon. Ito lamang ang paraan ni Marco upang tapusin ang mga posibleng alanganing usapan. Hindi para protektahan ang kanyang dangal, kundi para sa sariling kapayapaan. Pero sa susunod, subukan mo ang recipe mula sa French culinary book na binili ko para sa'yo. Ang pamilya natin ay kailangang masanay sa mga pagkain ng alta sosyedad. Hindi itong mga pagkaing palengke na pang-probinsya, patuloy ni Doña Elvira. Sinasadyang ibinaba ang kanyang kutsara ng may eleganteng kilos. Hindi sumagot si Althea. Tiningnan lamang niya ang kanyang asawa. Naghahanap ng kahit kaunting suporta sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay ang mailap nitong tingin habang abala sa pagsasalin ng tubig sa kanyang baso. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea na siya na ang pinakamalungkot na tao sa palasyong siya mismo ang nagtayo. Ang bahay na ito, puno ng matataas na haligi at mga imported na kasangkapan, ay mas malamig at mas hungkag kaysa sa maliit na kwartong inuupahan niya noong dalaga. Pagkatapos ng hapunan, gaya ng dati, tungkulin ni Althea na linisin ang lahat. Ang mga kasambahay ay hanggang hapon lamang isang patakaran ni Doña Elvira upang di umano'y maprotektahan ang privacy ng pamilya sa gabi. Sa katotohanan, ito ay isa pang paraan upang idiin ang posisyon ni Althea bilang personal na katulong ng bahay habang kinukuskus niya ang mamahaling pinggan. Tiningnan ni Althea ang kanyang sarili sa refleksyon ng madilim na bintana ng kusina. Ito ang pagod na mukha ng isang babaeng mayroon ng lahat, ngunit wala namang pag-aari sa labas. Lingid sa kaalaman ng kanyang asawa at biyenan. Siya ay isang reyna. Si Althea ang nagtatag at CEO ng Sinagtech Innovations. Isang tech startup na nagkakahalaga na ngayon ng bilyon-bilyong piso. Itinayo niya ang kumpanya mula sa wala gamit ang sariling pawis at luha. Ngunit sa bahay na ito, sinadya niyang itago ang kanyang kislap. Hinayaan niyang si Marco ang magmukhang matagumpay na ulo ng pamilya.
na nabubuhay mula sa mga investment ng mana niya raw sa ama. Isang kasinungalingang binuo nila upang hindi masaktan ang ego ni Marco. Lahat ng karangyaang ito, ang mansyon, ang mga sasakyan, ang mga bakasyon, pati na ang unlimited credit card ni Doña Elvira ay galing lahat sa account ni Althea. Namumuhay sila ng komportable sa gastos ng kanyang paghihirap habang patuloy na niyuyurakan ng kanyang pagkatao. Nang gabing iyon, habang binabanlawan ang bula sa kanyang mga kamay, tinanong ni Althea ang sarili sa unang pagkakataon. Hanggang kailan ko ba kailangang ituloy ang pagkukunwaring ito? Ang pagdududa ni Althea ay hindi dumating na parang bagyo. Ito ay parang isang mabagal na ambon na unti-unting bumabasa sa kanyang damit at nanunuot sa kanyang mga buto. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagsusuri sa kanyang home office. Isang minimalistang espasyo na may state-of-the-art na teknolohiya na taliwa sa natitirang bahagi ng bahay. Itinuturing ni na Marco at Doña Elvira bilang kakaibang hobby corner ni Althea. Doon, sa likod ng makapal at solidong pintong kahoy, hinuhubad ni Althea ang kanyang papel bilang sunod-sunurang asawa. Siya si AR, isang respetadong inisyal sa mundo ng negosyo. Sa harap ng mga monitor na nagpapakita ng komplikadong datos at mga chart, sabay niyang minomonitor ang pulso ng kanyang kumpanya at ang kanyang personal na pananalapi. Doon niya napansin ang isang anomalya, ang credit card na ibinigay niya kay Doña Elvira, na karaniwang ginagamit lamang para sa buwanang pamimili sa mga high-end na supermarket o paminsan-minsang pakikipagkita sa isang hotel cafe, ay nagpakita ng kakaibang pattern ng paggasta. Mayroong bill mula sa luxury boutique na Maison Elise para sa halagang katumbas ng presyo ng isang kotse. Mayroon ding maraming transaksyon sa Pearl Aesthetic Institute, isang elite beauty salon kung saan ang isang treatment ay katumbas ng sahod ng isang manager. At ang pinakamadalas na lumitaw ay mga bill ng hapunan sa Skyline View, isang fine dining restaurant sa tuktok ng isang skyscraper na kahit si Althea mismo ay hindi pa napupuntahan. Sa una, binaliwala ito ni Althea. Inisip niya na baka gusto lang ni Doña Elvira na magpakasaya. Ngunit ang mga transaksyon ay nauulit halos linggo-linggo at laging sa mga araw na sinasabi ni Marco na kailangan niyang mag-overtime sa isang bagong proyekto o makipagkita sa isang mahalagang kliyente mula sa ibang bayan. Lalong lumalim ang hinala. Si Marco ay naging mas malayo. Ang kanyang telepono ay laging nakasilent at hindi nawawala sa kanyang tabi. Madalas siyang lumalayo upang sagutin ang mga tawag sa pabulong na boses. Minsan, kapag umuuwi siya ng gabi, naaamoy ni Althea ang pabango ng isang hindi kilalang babae sa kanyang damit. Hindi ito ang matapang, klasikong amoy ng kanyang biyenan, kundi isang matamis, modernong halimuyak. Kapag tinangka ni Althea na magtanong, laging may mabilis na sagot si Marco. Pabango siguro iyon ng kliyente, baby. Maliit kasi ang conference room. O kaya, alam mo na, ayokong pag-usapan ng trabaho sa bahay. Sumasakit ang ulo ko. Ang tuluyang nagpabagsak sa lahat ay isang tawag mula kay Liza, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Nag-aalangan ang boses ni Liza sa kabilang linya. Althea, okay ka lang ba? Oo naman, Liza. Bakit mo natanong? Sagot ni Althea. Pinipilit na maging masaya ang tono. Nagkaroon ng katahimikan. Narinig ni Althea ang malalim na paghinga ni Liza. Ayokong maging chismosa, pero nakita ko si Marco sa Greenbelt ilang araw na ang nakalipas. Hindi siya nag-iisa. Bumilis ang tibok ng puso ni Althea. Kasama niya siguro ang kliyente niya. Sabi niya, mas para kumbinsihin ang sarili. Hindi mo kang kliyente, Althea. At parang nakita ko rin si Doña Elvira. Sa parehong mesa, tumatawa kasama nila. Pero malayo ako. Hindi ako sigurado. Nagtapos ang tawag sa isang alanganing pakiramdam. Nagpasalamat si Althea, ngunit ang kanyang isip ay nagkakagulo. Si Doña Elvira, na tumatawa kasama si Marco,
at isang hindi kilalang babae. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit, bumubuo ng isang kahindik-hindik na imahe na hindi niya magawang isipin. Ang ambon ng pagdududa ay isa ng mabigat na ulap ng kulog sa kanyang ulunan. Handang magpakawala ng bagyo anumang oras. 2 araw makalipas, dumating ang bagyo sa pamamagitan ng isang maikling mensahe sa kanyang telepono. Nang hapong iyon, si Althea ay nasa isang video conference kasama ang kanyang team sa Singapore. Tinalakay niya ang diskarte sa pagpapalawak sa merkado ng Timog Silangang Asya. May kahusayan at kumpiyansa sa screen. Siya ay isang makinang na CEO. Ngunit nang matapos ang tawag at muling bumalot ang katahimikan sa kanyang opisina, bumalik siya sa pagiging si Althea na hindi mapakali. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa mesa. Nagpapakita ng isang abiso ng mensahe mula kay Liza. Lumundag ang kanyang puso. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang mensahe. Ito ay isang maikling pangungusap. Pasensya na, Althea. Sa tingin ko kailangan mong makita ito. Sa ilalim ng pangungusap ay isang litrato. Tila huminto ang mundo ni Althea. Ang kanyang hininga ay nanatili sa kanyang lalamunan. Ang larawan na tila lihim na kinunan mula sa isang katapat na mesa. Nagpakita ng isang eksena sa isang cafe sa loob ng isang luxury boutique. Doon, magkalapit na nakaupo ang 3 taong kilala niya. Ang kanyang asawang si Marco ay buong paghanga na nakatingin sa isang dalaga sa kanyang tabi. Walang duda, ito ang kabit. Malambing siyang nakasandal sa balikat ni Marco. Ipinapakita sa kanya ang isang bagong shopping bag mula sa isang sikat na brand, ngunit hindi iyon ang sumira kay Althea. Ang dumurog sa kanyang puso ay ang 3 tao sa larawan, si Doña Elvira, ang kanyang biyenan. Nakaupo siya sa tapat nila. May ngiti na napakaliwanag at taus-puso na hindi niya kailanman ibinigay kay Althea, at ang kanyang kamay. Ang kamay ni Doña Elvira ay nakaabot at magiliw na hinahawi ang isang hibla ng buhok mula sa pisngi ng kabit. Isang kilos ng ina, isang tanda ng pagtanggap, isang selyo ng basbas. Naramdaman ni Althea ang isang lamig na tumagos sa kanyang mga buto. Mas malamig pa kaysa sa marmol na sahig ng kanyang bahay. Ang pagkakanulo ni Marco ay sapat ng masakit, ngunit ang makita ang kanyang biyenan na pinagsilbihan niya sa kabila ng laging pagbabaliwala na nakikipagsabuatan sa kabit ng kanyang asawa at kinakalinga pa ito sa ganoong paraan, ay parang sinaksak sa harap at likod ng sabay-sabay. Pinalaki niya ang larawan gamit ang mga manhid na mata, sinuri ang bawat detalye. Ang shopping bag na hawak ng kabit ay mula sa Maison Elise Boutique. Ang kanilang mesa ay puno ng magagandang dessert mula sa Imperial Patisserie. Bawat kakaibang singil sa credit card ay may mukha na ngayon. Ang nasisiyahang mukha ng kabit at ang masayang mukha ni Doña Elvira. Nagsasaya sila gamit ang kanyang pera. Ipinagdiriwang ang kanilang pagkakanulo sa kanyang likuran. Crash. Ang baso ng tubig sa tabi ng kanyang laptop ay nahulog sa sahig. Nabasag, tulad ng kanyang puso. Ngunit hindi umiyak si Althea. Ang mga luha ay tila nagyelo sa kanyang mga talukap. Mayroon lamang isang hungkag na kawalan. At ang kawalan na iyon ay dahan-dahang napuno ng isang malamig, nag-aalab na galit. Tiningnan niya ang kanyang maputlang mukha na sumasalamin sa madilim na screen ng kanyang telepono. Ang babae sa refleksyon ay mukhang marupok at talunan. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagay na isinilang. Isang bagay na matigas, matalim, at walang awa. Ang pagpapanggap na ito ay umabot na sa huling yugto. Si Althea ay nanatiling hindi gumagalaw sa kanyang upuan sa loob ng halos 1 oras. Nakaupo siya sa katahimikan sa gitna ng mga bubog ng basag na salamin. Hinahayaang sipsipin ng katahimikan ng opisina ang lahat ng emosyon na kumukulo sa loob niya. Ang sakit, ang gulat, at ang pagkadismaya ay dahan-dahang humupa, napalitan ng isang nakakatakot na kalmado. Ito ang kalmado bago ang tsunami. Tumayo siya at lumakad sa ibabaw ng basag na salamin nang hindi kumukurap. Dinala siya ng kanyang mga hakbang patungo sa malaking bintana. Tanaw
ang perpektong inalagaang hardin sa likod bahay. Isang hardin na siya ang nagdisenyo at nagbayad para mapanatili. Ngunit hindi niya kailanman natamasa ng payapa. Hanggang ngayon, inakala niyang ang kanyang pasensya ay isang birtud. Inakala niyang kung siya ay magpapasakop at maglilingkod, balang araw ay tatanggapin din siya. Inakala niyang kung itatago niya ang kanyang kapangyarihan, mapapanatili niya ang kapayapaan sa tahanan at ang ego ng kanyang asawa. Napakawalang muwang niya. Ang kanyang pasensya ay itinuring na kahinaan. Ang kanyang dedikasyon ay itinuring na tungkulin. Ang kanyang sakripisyo ay binaliwala. Sila, si Marco at si Doña Elvira ay kinuha ang lahat mula sa kanya. Ang kanyang oras, ang kanyang lakas, ang kanyang pera, at ngayon, ang kanyang dignidad. Hinayaan siyang itayo ang palasyong ito para lamang gawin siyang isang alipin sa loob nito, habang nagdala sila ng isang estranghero at iniluklok sa trono. Tapos na, bulong niya sa kanyang refleksyon sa bintana. Ang kanyang boses ay paos, ngunit matatag. Bumalik siya sa kanyang mesa na may tiyak na kilos. Binuksan niyang muli ang mga monitor, ang mga stock chart, ang mga ulat sa pananalapi, ang mga kagyat na email mula sa mga direktor. Lahat ay mukhang iba na ngayon. Ito ay hindi na lamang isang trabaho. Ito ang kanyang kaharian. Ito ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan. Ang isang bagay na itinayo niya ng dugo at pawis. Isang bagay na hindi niya hahayaang yurakan ng mga parasito sa kanyang buhay. Ang pasensyosang babae na nagluto ng kare-kare sa loob ng 5 oras ay namatay noong hapong iyon. Ang natira ay si Althea Reyes, ang CEO ng Sinagtec Innovations. Isang strategist na kilala sa pagiging malamig at kalkulado. Ang mahabang pagkakatulog bilang isang sunod-sunurang asawa ay tapos na. Ang reyna ay nagising na. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang numero ng kanyang personal assistant. Miss Santos, magandang hapon. Opo, Ma'am Althea. Ano po ang maipaglilingkod ko? Ang profesional na boses ni Miss Santos ay umalingaw-ngaw sa receiver. Kailangan ko ng ilang bagay. Una, ihanda mo ang isang buong ulat ng lahat ng aking personal na ari-arian, kasama ang mga real estate, sasakyan, at mga bank account. Ihiwalay mo kung alin ang conjugal property at kung alin ang purong ari-arian na nasa pangalan ko na nakuha bago ang kasal. Naiintindihan po, Ma'am Althea. Pangalawa, makipag-ugnayan sa ating legal team. Sabihin mong maghanda sila ng draft para sa divorce at paghahati ng ari-arian. Ilakip mo lahat ng assets na hiniling ko sa unang punto bilang paunang data. Nagkaroon ng maikling paghinto. Halatang nagulat si Miss Santos. Opo, Ma'am Althea. Ipoproseso ko kaagad. At Santos. Dagdag ni Althea. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Mula ngayon, i-update mo ko sa real time. Sa lahat ng gastos na nabubuo sa mga supplementary credit card na nakapangalan kina Marco Salazar at Elvira Salazar. Naiintindihan po, ma'am. Pagkatapos, ibaba ang tawag. Binuksan ni Althea ang isang drawer sa kanyang mesa. Kumuha siya ng isang maliit na kuwadernong may leather na takip. Sa unang pahina, isinulat niya gamit ang malinis at tiyak na sulat kamay. Operation. Bawiin ang lahat. Isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Hindi isang emosyonal na plano ng paghihiganti, kundi isang kalkuladong diskarte sa negosyo. Ang layunin ay hubaran sila ng lahat ng kapangyarihan at luho na nagdulot sa kanila ng labis na kayabangan at pilitin silang harapin ang katotohanan. Ipaparamdam niya sa kanila kung ano ang pakiramdam ng walang-wala. Ang unang pagpapatupad ng kanyang plano ay nagsimula kinaumagahan. Sadyang bumangon nang mas maaga si Althea. Nagsuot ng kanyang pinakamagandang power suit at umalis ng bahay bago magising sina Marco at Doña Elvira. Nag-almusal siya sa kanyang CEO office sa Ika 50 Palapag. Tanaw ang buong lungsod ng Makati.
Ang tanawin ay nagpaalala sa kanya kung gaano kalawak ang kanyang mundo at kung gaano kaliit ang kanyang mga problema sa bahay mula sa taas na iyon. Eksaktong 9:00 ng umaga, tinawagan niya ang kanyang private banker. Mr. Robinson, magandang umaga. Ito, si Althea Reyes. Mrs. Reyes, isang karangalan na matanggap ang inyong tawag. Ano po ang maipaglilingkod ko? Kailangan kong i-freeze mo ang lahat ng supplementary credit at debit card na nakalink sa aking mga account. Epektibo kaagad. Lahat po ng card, pati na rin po ang mga nakapangalan kina G, Marco, Salazar, at G. Enning. Elvira Salazar? Tanong ni Mr. Robinson para makumpirma. Oo, lahat sila. Bilang dahilan, ilagay mo lang security reasons. Sabihin mong may nadetect tayong kahina-hinalang aktibidad, sabi ni Althea sa tono ng negosyo na hindi tumatanggap ng pagtutol. Naiintindihan po, Mrs. Reyes. Request received. Ipoproseso ko kaagad. Sa loob ng 5 minuto, lahat ng card ay hindi nagagana. Ibinaba ni Althea ang tawag. Nakaramdam ng isang malamig na kasiyahan. Ang unang suntok ay naibigay na. Sa kabilang panig ng lungsod, si Doña Elvira at ang kabit ng kanyang anak, na si Chloe, ay nasa kasukdulan ng kanilang kayabangan. Pagkatapos ng isang treatment sa isang beauty salon, nagpa siya silang mananghalian sa isang 5-star hotel restaurant. Malambing na itinuro ni Chloe ang lobster thermidor at ang pinakamahal na champagne. Si Doña Elvira, napakiramdam ay napakabukas palad at makapangyarihan gamit ang pitakang hindi kanya, ay ngumiti lamang at tumango. You deserve the best, dear. Ang ating future daughter-in-law ay dapat maging perpekto, sabi ni Doña Elvira na may kindat. Nang matapos sila sa dessert at dumating ang bill, buong pagmamalaking inabot ni Doña Elvira ang kanyang black card sa waiter. Ilang minuto ang lumipas. Bumalik ang waiter na may alanganing hitsura. Pasensya na po, ma'am. Na-decline po ang card. Namula ang mukha ni Doña Elvira. Anong ibig mong sabihin na decline? Subukan mo ulit, baka mahina lang ang signal, pasigaw niyang sabi sa waiter. Sinubukan niya ulit. Pareho ang resulta. Ayaw pa rin po, ma'am. Nagsimula ng mainip si Chloe. Umismid si Doña Elvira at kumuha ng isa pang card mula sa kanyang pitaka. Ang platinum decline din. Nagsimula ng kumalat ang kaba sa kanya. Sinubukan niya ang debit card, pareho pa rin. Nagsimula ng marinig ang mga bulungan mula sa mga kalapit na mesa. Nagsusunog sa kahihiyan ang mukha ni Doña Elvira. Galit at pagkalito ang naghahalo. Agad niyang kinuha ang telepono at tinawagan ang numero ni Althea. Sa kanyang opisina, nakita ni Althea ang pangalan ng kanyang biyenan na kumikinang sa screen. Hinayaan niya itong tumunog ng ilang beses bago sagutin na may bahagyang antok na boses. Hello, Mama. Althea, anong ginawa mo sa mga card ko? Bakit lahat sila ay nade-decline? Narinig ang matinis na boses ni Doña Elvira. Napakalakas. Hindi na kailangan pang i-loudspeaker. Inilayo ni Althea ang telepono mula sa kanyang tainga sandali. Oo. Na-decline po, Mama? Tanong niya. Nagkukunwaring nagulat. Baka network failure lang ng bangko. O baka nagkamali kayo ng PIN. Subukan nyo na lang po ulit mamaya. Huwag mo akong lokohin! Gawa mo ito. Sigurado ako. I-reactivate mo sila ngayon din. Pasensya na po. Nasa kalagitnaan ako ng meeting. Hindi po ako pwedeng maistorbo. Kalmadong sagot ni Althea. At nang hindi naghihintay ng sagot, ibinaba niya ang tawag. Tiningnan ang screen ng telepono at pinatay ito sa kabilang dulo. Nai-imagine niya ang kaba at galit ng kanyang biyenan. Nai-imagine niya ang pagkasimangot ni Chloe na nasira ang mga plano na mamuhay sa luho sa araw na iyon. Isang maliit, malamig na ngiti. Ang unang tunay na ngiti ay lumitaw sa mga labi ni Althea. Ang laro ay nagsimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, hawak niya ang lahat ng baraha. Bumukas ng malakas ang pinto ng mansyon. Binabasag ang katahimikan ng gabi. Pumasok si Doña Elvira na parang ipu-ipo.
Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Sa likod niya, sumunod si Chloe na may maasim na mukha. Ang kahihiyan sa restaurant ay hindi malilimutan. Matapos ma-decline lahat ng card, kinailangan ni Chloe na magbayad gamit ang sarili niyang debit card. Isang hindi inaasahang gastos na inireklamo niya sa buong biyahe ng taxi. Hinihintay sila ni Althea sa sala. Tahimik siyang nakaupo sa isang solong armchair. May hawak na isang tasa ng mainit na jasmine tea na parang naghihintay ng mga panauhing pandangal. Ang imahe ay lalong nagpagalit kay Doña Elvira. "Althea Reyes," sigaw niya. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa mataas na kisame ng silid. "How dare you humiliate me in public? Sino ka sa tingin mo, ha?" Dahan-dahang humigop si Althea ng tsaa bago ito ilagay sa mesa. Tiningnan niya ang kanyang biyenan na may malamig, hindi pamilyar na mga mata na hindi pa nakikita ni Doña Elvira. "Nasa loob lang po ako ng bahay ko, Mama. Kayo po ang pumasok na sumisigaw sa ganitong oras ng gabi." "Sino po ang bastos dito?" Napasinghap si Doña Elvira. Ang kalmado at matalas na sagot ay nagpatahimik sa kanya sandali. Hanggang ngayon, si Althea ay dapat ang manugang na yumuyuko at humihingi ng tawad sa anumang kasalanan. Ngunit, ang babae sa harap niya ay iba. Si Chloe, na naramdaman ang hindi paborableng kapaligiran. Nagpa siya na mamagitan na may mapanuyong tono. "Tita, kalma lang po kayo. Sigurado naman pong hindi sinasadya ni Althea. Di ba? Althea, sa susunod wag mong kalimutan bayaran ang mga credit card bill, okay?" Napapahiya po si tita. Iyon ay isang malaking pagkakamali. Tumingin ng diretso si Althea kay Chloe. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng isang scalpel. Una, hindi ko kailanman nakalimutang magbayad ng kahit isang bill. Pangalawa, hindi ko maalala na inimbita kita sa bahay ko. At pangatlo, huminto si Althea. Hinahayaan ng bawat salita na tumagos. Ito ay usapan sa pagitan ng biyenan ko at ako. Walang karapatan ang isang estranghero na makialam. Agad na namutla ang mukha ni Chloe. Ang status ng future daughter-in-law na ipinagmamalaki ni Doña Elvira ay tila naglaho sa ilalim ng tingin ni Althea. Hinanap niya si Marco. Nakadarating lang sa hagdanan matapos marinig ang kaguluhan. Naghahanap ng pagtatanggol. Sa wakas ay nabawi ni Doña Elvira ang kanyang boses. "Estranghero? Siya ang magiging asawa ni Marco at ang aking magiging manugang. Ang malapit ng maging estranghero dito ay ikaw. Wala kang kwentang manugang! Hindi mo man lang kayang pamahalaan ang pananalapi ng pamilya." Ngumiti ng bahagya si Althea. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ang pananalapi ng pamilya? Mama, gusto niyo po ba talagang pag-usapan niyan? Sa pagkakaalam ko, ang mga taong hindi kailanman nag-ambag ng kahit isang sentimo sa pananalapi ng bahay na ito, ang siyang pinakamalakas sumigaw at humingi. Ang patama ay direktang tumama kina Doña Elvira at Marco ng sabay. Si Marco, nananatiling tahimik hanggang ngayon. Naramdaman na kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang ina at kabit. Ngunit bago pa niya mabuksan ang kanyang bibig, tumayo na si Althea. "Pagod na ako. Magpapahinga na ako," sabi niya sa pinal na tono. Nilagpasan niya ang 3 tao na tulala pa rin sa gulat at umakyat sa hagdan patungo sa kanyang silid. Hindi siya lumingon ni minsan. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Doña Elvira na may mali. Isang malaking pagkakamali. Sanay siyang mamuhay na parang reyna sa bahay na ito, kung saan ang bawat salita niya ay isang utos. Ngunit ngayong gabi, naramdaman niyang hinubaran siya ng kapangyarihan ng manugang na dati niyang itinuturing na basahan. Ang bagyong pinakawalan niya ay isang mahinang hangin lamang, kumpara sa malamig na katahimikan ng nagising na si Althea. Matapos mawala si Althea sa kanyang silid, ibinuhos ni Doña Elvira ang natitirang galit kay Marco. "Nakita mo ba ang asawang pinili mo?" Nangahas siyang sagutin ako. "Bilang asawa niya, dapat mong turuan siya ng leksyon. Puntahan mo siya ngayon
at sabihin mong i-reactivate ang lahat ng card ko. Hinihila niya ang braso ng kanyang anak habang nagrereklamo. Si Marco, na nasaktan ng ego dahil sa malamig na pakikitungo ni Althea, naramdaman na hinahamon siya. Siya ang lalaki sa bahay. O kahit papaano, iyon ang lagi niyang pinaniniwalaan. May mayabang na lakad, sinundan niya si Althea sa kanilang kwarto. Natagpuan niya itong nakatayo sa harap ng aparador. Namimili ng sutlang pantulog na parang walang nangyari. Ang tanawin ay nag-udyok sa kanya. Althea, ano tong ugali mo? Malakas niyang tanong. Bakit mo binabastos ang nanay ko? At bakit mo blinak ang mga card? Lumingon si Althea at tiningnan ang kanyang asawa na may walang emosyong ekspresyon. Pagod lang akong insultuhin sa sarili kong bahay, Marco. At ang mga card ay isang routine security measure lamang. Security? Anong kalokohan? Sinadya mong ipahiya ang nanay ko sa harap ni Chloe? Nagseselos ka, di ba? Ako sa ni Marco. Sinusubukang humanap ng dahilan na kayang tanggapin ng kanyang mababaw na pag-unawa. Tumawa ng bahagya si Althea. Isang tuyo, walang galak na tunog na nagpailing kay Marco. Nagseselos? Marco, sinisigurado ko sa'yo, ang emosyon ko ngayon ay higit pa sa isang simpleng bagay na ganyan. Wala akong pakialam! Sigaw ni Marco. Bumalik sa kanyang mayabang na anyo. Bumaba ka ngayon din. Humiling ka ng tawad sa nanay ko at i-reactivate mo lahat ng card bukas ng umaga. Asawa mo ako. At ito ay isang utos. Ito mismo ang sandaling hinihintay ni Althea. Ibinaba niya ang pantulog at lumapit kay Marco. Tinitigan siya ng diretso sa mata. Wala nang lambing o pagsusumamo. Tanging ang tingin ng isang CEO na sinusuri ang isang incompetent na subordinate. Marco Salazar, tawag niya sa kanya na may mababa, mapanganib na boses. Gusto mo ba talagang kausapin ako tungkol sa usaping pinansyal? Gusto mo ba talagang magtalo tungkol sa mga utos at autoridad sa bahay na ito? Natahimik si Marco. May malinaw na banta sa tanong na iyon. Isang antas ng kapangyarihan na hindi niya pa narinig kay Althea. Hanggang ngayon, wala siyang ideya kung saan nanggagaling ang pera nito. Alam lamang niyang laging nariyan. Dumadaloy sa kanyang account bawat buwan. Sapat na pera para sa isang marangyang pamumuhay at para suportahan ng isang kabit. Lagi niyang ipinapalagay na galing ito sa mga investment na pinamamahalaan ni Althea. Siyempre, sagot niya. Sinusubukang kumapit sa mga labi ng kanyang pride. Kahit na bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Ngumiti ng patagilid si Althea. Sige, kung gayon, ipaliwanag mo sa akin kung ano ang iyong pinagkakakitaan ngayong buwan. Magkano ang naiambag mo sa pagbabayad ng mortgage? Ng mga bill ng kuryente? Ng mga sahod ng staff? O kahit na ng pagkain kinain mo lang kanina para sa hapunan? Bago ka magbigay ng utos sa sino man, siguraduhin mo munang may karapatan kang gawin iyon. Nagyelo ang dila ni Marco. Hindi siya makasagot. Hindi pa siya tunay na nagtrabaho ni isang araw sa kanyang buhay. Lahat ng mayroon siya ay ibinigay sa kanya. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng matalim na tingin ng kanyang asawa, naramdaman niyang siya ay isang hangal na prinsipeng hinubaran ng korona. Gabi na, kailangan ko ng matulog, sabi ni Althea. Lumingon at tinapos ang usapan. Nakatayo lamang si Marco doon, tulala. Ang kanyang galit ay nahaluan ng pagkalito at isang pakiramdam ng kahihiyan. Pumunta siya para turuan ng leksyon ang kanyang asawa. Ngunit sa halip, naramdaman niyang siya ang naturuan. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang nangyayari. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang Althea na kilala niya ay naglaho na at hindi niya gusto ang pumalit dito. Kung ang insidente sa credit card ay ang pangunahing lindol, ang mga sumunod na araw ay serye ng mga aftershock na dahan-dahang nagpabagsak sa gusali ng kanilang kaginhawaan. Hindi na kailangan pang magsalita ni Althea. Kumikilos na lamang siya sa katahimikan. Kinaumagahan, si Doña Elvira, na bihis ay naghahandang pumunta sa kanyang social gathering kasama ang kanyang mga amiga. Naghihintay siya ng walang pasensya sa driveway. Ang kanyang personal na driver, si Mang Ben, ay hindi dumating.
Pagkatapos ng ilang hindi sinasagot na tawag, sa wakas ay tinawagan niya ang kumpanya ng serbisyo ng limousine. Ang sagot ay maikli at propesyonal. Pasensya na po ma'am. Ang kontrata ng serbisyo para sa inyong address ay sinusuri sa kahilingan ng aming pangunahing kliyente. Suspendido po ang serbisyo hanggang sa susunod na abiso. Pangunahing kliyente? Napakunot noo si Doña Elvira. Hindi maintindihan. Nagdadabog at nagrereklamo. Tumawag siya ng isang grab, isang napakahiyang karanasan para sa kanya. Samantala, sinusubukan ni Marco na maglipat ng pera kay Chloe na hindi tumitigil sa pagrereklamo at humihingi ng kabayaran para sa insidente sa restaurant. Ang abiso sa screen ng kanyang telepono ay nagpatigil sa kanya. Insufficient funds. Sinuri niya ang kanyang account. Ang buwan ng transfer ni Althea na karaniwang dapat dumating sa unang araw ng buwan ay wala saan man matagpuan. Halos wala ng laman ang kanyang account. Sinakop siya ng kaba. Tinawagan niya si Althea, ngunit diretso sa voicemail ang tawag. Lalong tumindi ang kaguluhan sa bahay. Lumapit ang punong kasambahay kay Doña Elvira na may nag-aalalang mukha. Senyora, hindi pa po na-deposito ang aming mga sahod. Karaniwan po'y nandito na dapat ngayon at halos ubos na po ang laman ng pantry. Ang online grocery delivery service ay suspendido na rin dahil sa hindi pagbabayad. Si Doña Elvira na hindi kailanman nag-alala sa mga ganoong kaliit na detalye ay nakasagot lamang ng, di gamitin niyo ang cash sa bahay. Wala na pong natirang cash, senyora, sagot ng empleyado. Napatulala si Doña Elvira. Ang bahay, na laging malamig, ay pakiramdam na nakakasakal na ngayon. Ang premium cable TV na may daan-daang channel ay biglang huminto sa paggana. Ang bilis ng wifi na dati napakabilis. Ngayon ay kasing bagal na ng dial-up connection mula sa nakaraan. Ang mga kaginhawaang itinuring nilang karapatan ay isa-isang pinuputol ng walang babala. Si Althea ay parang multo sa sarili niyang bahay. Umaalis siya bago mag-umaga at bumabalik ng gabi kapag tulog na ang lahat. Sinasadya niyang iwasan ang komprontasyon. Hinayaan niya silang malunod sa sarili nilang kaba. Maramdaman kung paano ang gripo ng pera na laging umaagos ng malakas. Ngayon ay tumutulo na lamang hanggang sa matuyo. Ang kanilang luho ay isa lamang ilusyon na maaaring patayin kasing dali ng pagpindot ng isang switch at ngayon, ang switch na iyon ay nasa kanyang kamay. Sa kanyang inuupahang luxury apartment, nagsisimula ng mabalisa si Chloe. Ang kanyang gwapo at mayamang prinsipe, si Marco. Ngayon ay mas madalas na dumadalaw na may kunot noo kaysa may mga shopping bag. Ang mga pangako ng hapunan sa mga pinakabagong restaurant. Isang biyahe sa Bali, isang limited edition na relo. Lahat ay naglaho. Baby, anong problema mo lately? Tanong ni Chloe habang minamasahe ang kanyang sentido. Kakatapos lang nilang maghapunan. Hindi sa isang magarbong restaurant, kundi take out na binili ni Marco sa daan. May mga problema lang sa bahay. Anong klaseng problema? Wala namang malaki, medyo kakaiba lang si Althea, sabi ni Marco, sinusubukang iwasan ang paksa. Gaano kakaiba? Kakaiba na hindi pa dumarating ang monthly allowance ko? Sumimangot si Marco. Nagsisimula ng tumalas ang tono nito. At nasaan ang kotse mo? Bakit ka laging nakagrab ngayon? Anong iisipin ng mga kaibigan ko kung sasabihin kong nakikipag-date ako sa isang lalaking walang kotse? Napabuntong hininga ng malalim si Marco. Nasa talyer ang kotse at nagkaproblema sa mga card. Kaya hindi ko pa nagagawa ang transfer. Konting pasensya lang. Pasensya. Sawa na ako sa pasensya, Marco. Marami akong tinanggihang ibang mayayamang lalaki para sa'yo. Nangako kang pakakasalan mo ako. At bibigyan mo ako ng mas magandang buhay kaysa sa walang lasa mong asawa. Tapos ngayon, ano to? Kahapon, ako pa ang nagbayad ng bill sa restaurant. Sumabog si Chloe.
Ang kanyang matamis na anyo ay naglaho. Ang kanilang relasyon na binuo sa pundasyon ng luho at kasinungalingan ay nagsimulang magpakita ng mga unang lamat. Hindi kasama ni Chloe si Marco dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa lifestyle na maibibigay niya. Kapag nanganganib ang lifestyle na iyon, ang kanyang katapatan ay nag-aalangan din. Makinig ka, pansamantala lang to. Malapit nang bumalik sa normal ang lahat. Itinulak siya ni Chloe. Ayoko ng mga pangako. Gusto ko ng patunay. Sa susunod na linggo, birthday ko na. Bilhin mo sa akin yung Birkin bag na nakita natin. Kung bibilhin mo yon para sa akin, maniniwala akong maayos ang lahat. Hindi ito sinabi ni Chloe. Ngunit ang kanyang banta ay malinaw na lumulutang sa hangin. Walang magawang lumubog si Marco sa sofa. Ang bag na iyon ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Kahit sa normal na sitwasyon, iyon ay pera na kailangan niyang partikular na hilingin kay Althea. Ngayon, na may agyo sa kanyang account, ang hiling ni Chloe ay parang isang hatol ng kamatayan. Nalulunod siya. Sa isang panig ay ang kanyang asawa, na naging isang malamig na halimaw na kumokontrol sa kanyang buhay. Sa kabilang panig, ang kanyang kabit na nagsimulang magpakita ng mga kuko. Sa sandaling naubos ang pera, narealize ng hangal na prinsipe na ang kanyang perpektong mundo ay gumuguho na. Isang linggo ng paghihirap ay sapat na upang itulak sina Doña Elvira at Marco sa kanilang mental na limitasyon. Hindi na nila kaya. Nang gabing iyon, sinadya nilang hintayin ang pagbabalik ni Althea at hinarang siya ng direkta sa sala. Ang mga ilaw ay nakabukas ng maliwanag. Lumilikha ng isang kapaligiran ng interogasyon. Kailangan nating mag-usap, Althea, sabi ni Marco. Sinusubukang magtunog na may awtoridad kahit na ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod at pagkabigo. Ibinaba ni Althea ang kanyang briefcase at tiningnan silang dalawa ng mahinahon. Magsalita kayo. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Huwag ka nang magkunwari! Sigaw ni Doña Elvira, hindi na mapigilan ang sarili. Pinahihirapan mo kami! Dahan-dahan mong pinuputol ang lahat ng kaginhawahan. Ipinapahiya kami. Pinamumuhay kaming parang mga pulubi. Pagkatapos ng lahat ng kabutihang ipinakita namin sa'yo, ganito mo kami gagantihan? Kabutihan? Halos matawa si Althea. Anong kabutihan ang sinasabi ninyo? Ang araw-araw na insulto? Ang pagbasbas sa relasyon ng anak ninyo? Althea, sobra na to. Patuloy ni Marco. Asawa kita. Tungkulin mong pagsilbihan ang iyong asawa at pamilya. Hindi ang kumilos ng sarili mo na ganito. Kung hindi ka pwedeng maging isang mabuting asawa, baka dapat ano, Marco? Putol ni Althea, matalas ang kanyang boses. Maghiwalay na tayo? Iyan ba ang gusto mo? Ang direktang tanong ay nag-iwan kina Marco at Doña Elvira na tulala. Gusto lamang nilang takutin siya. Hindi talaga sila handa sa ganoong kalaking kahihinatnan. Alam nilang wala sila kung wala si Althea. Marco, wala na siyang respeto. Sinusubukan niyang sirain ang tahanan mo. Sigaw ni Doña Elvira. Sinusubukang manipulahin ang sitwasyon. Wala kang utang na loob, Althea. Tinanggap ka namin sa prestihiyosong pamilyang ito. Ikaw na galing lang sa isang ordinaryong pamilya. Binigyan ka namin ng marangyang buhay. At ngayon, naging problema ka pa. Tama na. Sawa na si Althea sa kanilang mga maling salaysay. Wala siyang sinabi. Sa isang napakakalmadong kilos, binuksan niya ang kanyang briefcase, kumuha ng isang brown envelope at inilagay ito sa coffee table sa pagitan nila. Ano to? Tanong ni Marco na may pagdududa. Buksan mo. Sagot ni Althea. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan ni Marco ang sobre at inilabas ang laman nito. Isang makintab na A4 size na litrato. Sumilip din si Doña Elvira para makita. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit at kayabangan sa kanilang mga mukha. Napalitan ng isang nakakatakot na pamumutla. Ang larawan ay malinaw na nagpakita ng eksena sa boutique cafe. Si Marco na may pagmamahal na nakatingin kay Chloe. Si Chloe na malambing na nakasandal. At si Doña Elvira
na masayang nakangiti habang magiliw na inaayos ang buhok ni Chloe. Ang hindi maikakailang patunay ng isang tatlong panig na pagkakanulo, isang nakakasakal na katahimikan ang pumuno sa silid. Ang tiktak ng lumat antigong orasan ay parang tunog ng martilyo. Sa wakas ay nagsalita si Althea. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit nanginginig. Hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa galit na matagal nang kinimkim. Salamat po sa kabaitan ninyo, Mama. Diretso ang tingin niya kay Doña Elvira. Sa pagbasbas sa relasyon ng asawa ko gamit ang pera ko, o sa marangyang buhay na tinamasa ninyo kasama ang kerida niya. Habang nagkandakuba ako sa pagtatrabaho para bayaran ang lahat ng iyon. Pagkatapos, lumingon siya kay Marco. At ikaw, Marco, nagsasalita ka ng tungkulin ng isang asawa. Tungkulin ba ng isang asawa ang magtaksil, magsinungaling, at mamuhay na parang isang parasito sa kanyang asawa? Walang sagot. Pareho silang nagyelo. Hubad sa harap ng katotohanan. Huling-huli sa akto. Ang litrato sa mesa ay naging isang tahimik na hukom na naglalabas ng kanilang hatol. Ang tunay na bagyo ay nagsimula pa lamang at napagtanto nilang wala na silang mapagtataguan. Ang katahimikang sumunod sa mga salita ni Althea ay mas mabigat kaysa sa anumang bagyo. Ang litrato sa mesa ang naging sentro ng grabidad sa silid, humihila sa lahat ng tingin at sumisipsip sa lahat ng oxygen. Tiningnan ni Marco ang litrato. Pagkatapos ay kay Althea at pabalik sa litrato. Ang kanyang mukha ay isang canvas ng pagkalito at halatang pagkakasala. Wala siyang maidadahilan. Ngunit si Doña Elvira, na nabuhay sa loob ng mga dekada sa likod ng isang maskara ng kayabangan, ay hindi basta-basta susuko para sa kanya. Ang pag-amin ng pagkakamali ay ang pinakamalaking anyo ng kahinaan. Ang kanyang maputlang mukha ay nagsimulang mamula muli. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit na naghahanap ng mapagbubuntunan. Set up to, sabi niya ng pasitsit. Tinuturo ang litrato na may nanginginig na daliri. Manipulated yung litrato na yan. Ginagawa mo ito para paalisin kami. At solohin ang lahat ng yaman ng anak ko. Tiningnan siya ni Althea nang hindi kumukurap. Ang yaman ng anak ninyo, Mama? Anong yaman ang pinagsasabi ninyo? Ikinumpas ni Doña Elvira ang kanyang kamay. Sakop ang marangyang silid. Lahat ng nasa bahay na ito ay pag-aari ni Marco. Nakatira ka lang dito dahil sa awa niya. Dapat kang magpasalamat na pinatira ka namin dito. At ngayon, naglalakas loob kang gumawa ng ganitong murang drama. Ang banta na iyon ang kanyang huli at nakamamatay na pagkakamali. Ito ang huling sandata na lagi niyang ginagamit upang takutin si Althea. Ngunit ngayong gabi, ang sandata ay bumalik sa kanya. Ganoon po ba? Kalmadong sabi ni Althea, na parang nakikipag-usap sa isang mahirap na kliyente. Kung iginigiit ninyo na nakikitira lang ako, at ang bahay na ito ay pag-aari ng anak ninyo. Kung gayon, wala na tayong dapat pag-usapan. Naramdaman ni Doña Elvira na nanalo siya. Mabutit alam mo ang lugar mo. Ngayon, mag-impake ka na at umalis sa bahay ng anak ko. Alis! Tila nagulat si Marco sa pagtindi ng sitwasyon. Mama, sinubukan niyang mamagitan. Ngunit ang matalim na tingin ng kanyang ina ay nagpatahimik sa kanya. Hindi gumalaw si Althea ni isang pulgada. Tiningnan lamang niya ang kanyang biyenan na may hindi mababasang ekspresyon, isang halo ng awa at pandidiri. Aalis po ako nang may kasiyahan. Ngumiti ng matagumpay si Doña Elvira, pero ang kailangang mag-impake ay kayong dalawa. Yumuko siya, binuksan ang briefcase na iniwan niya sa sahig at kumuha ng isang makapal na asul na plastic folder. Binuksan niya ito at inilatag ang mga laman nito. Sa mesa, katabi mismo ng litrato ng pagkakanulo. Doon, nakalatag ang ilang opisyal na dokumento na may letterhead ng land registry, mga selyo, at pirma. Ang pinakanakatampo ay ang nasa ibabaw, ang titulo ng lupa at ng gusaling kinatatayuan nila
Sa mismong sandaling iyon, basahin mo, sabi ni Althea. Basahin mo ang pangalan ng nag-iisang may-ari na nakalista dyan. Nag-aalangan, kinuha ni Marco ang dokumento. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang pangalan na naka-bold print sa seksyon ng may-ari. Hindi ito ang kanyang pangalan o ng kanyang ama o isang joint ownership. Mayroon lamang isang pangalan, Althea S. Reyes. Sa ilalim ay ang petsa ng transaksyon. 2 taon bago sila ikasal ni Marco. Ang bahay ay binili ng cash. Nalaglag ang dokumento mula sa nanlalambot na kamay ni Marco. Hinablot ito ni Doña Elvira at binasa ng may kaba. Binasa niya ito ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Ang katotohanan ay tumama sa kanya ng napakalakas. Na napaurong siya at bumagsak sa sofa. Ang kanyang mukha na dating pula sa galit, ngayon ay kasing putla na ng isang bangkay. Ang buong salaysay ng kanyang buhay ay gumuho sa isang iglap. Hindi siya ang dakilang ginang ng bahay ng kanyang anak. Siya ay isang nakikitira lamang. Isang parasito na nabubuhay sa kabutihang loob ng manugang na labis niyang kinamuhian. Ang bahay na ito ay sa akin, ulit ni Althea. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, malinaw at may awtoridad sa nakakasakal na katahimikan. Ang mga sasakyan sa garahe ay pag-aari ng kumpanya. Ang mga muebles na ito, ako ang nagbayad. Kahit na ang pinggan na ginamit mo sa hapunan kagabi, Mama. Pera ko yan. Huminto siya. Hinahayaang tumagos ang malupit na katotohanan sa kanilang mga buto. Kaya, Mama, uulitin ko ang tanong. Kung may kailangang umalis dito, sino kaya iyon? 2 araw ang lumipas sa isang kapaligiran ng nakakasakal na Cold War. Nagsara si Doña Elvira sa kanyang silid. Sobrang nahihiya na ipakita ang kanyang mukha. Naglalakad-lakad si Marco sa bahay na parang isang leon sa hawla. Nalilito, galit at desperado. Lahat ng kanyang pagtatangkang makipag-ugnayan kay Althea sa telepono ay nabigo. Tila naglaho ang kanyang asawa sa bahay. Ngunit ang kanyang presensya ay ramdam sa bawat sulok, sa pamamagitan ng mga putol na serbisyo at ang nakakabinging katahimikan. Sa 3 araw, isang mensahe ang dumating sa telepono ni Marco mula kay Althea. Ito ay maikli at walang emosyon. Bukas, 10:00 ng umaga, sa address na ito, para tapusin ang lahat, pumunta kang mag-isa. Sa ilalim ng mensahe ay isang address sa puso ng financial district ng Makati. Isang kahanga-hangang skyscraper na madalas daanan ni Marco ngunit hindi pa napapasok. Isang kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang isipan. Baka gusto ni Althea na makipagnegosasyon. Baka makuha pa niya ang kanyang bahagi. O kahit papaano, access sa isang emergency fund. Sa isiping iyon, nagpa siya siyang pumunta. Kinaumagahan, gamit ang huling pera sa kanyang pitaka, sumakay siya ng taxi papunta sa address. Nang dumating siya sa harap ng gusaling may pangalang Sinagtec Tower, namangha siya. Hindi ito isang maliit na opisina. Ito ang punong tanggapan ng isang malaking korporasyon. Nag-aalangan, pumasok siya sa napakagandang lobby. Ang sahig ay itim na granite, makintab na parang salamin. Nang makita siyang papalapit, agad na tumayo ang receptionist at ngumiti ng magalang. Magandang umaga po, sir. Ano po ang maipaglilingkod ko? May appointment ako kay Ganang. Althea Reyes, sagot ni Marco, medyo kinakabahan. Lalong ngumiti ang receptionist. Si Mr. Salazar po? Opo. Hinihintay po kayo ng chairwoman. Ihahatid ko po kayo. Chairwoman? CO? Nagwawala ang puso ni Marco. Sinundan niya ang receptionist sa isang pribadong VIP elevator. Papunta sa pinakamataas na palapag, ang ika 50. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator, isang dalaga na may propesyonal na hitsura ang sumalubong sa kanya. Magandang umaga, Mr. Salazar. Ako po si Miss Santos, ang personal assistant ni Chairwoman Reyes. Dito po tayo. Pakiusap. Hinihintay po kayo ng chairwoman sa kanyang opisina.
Naglakad si Marco sa isang tahimik na pasilyo na may makapal na karpet. Bawat empleyadong nakakasalubong niya ay humihinto at yumuyuko ng may paggalang. Magandang umaga po. Tila kilala siya ng lahat. Binuksan ni Miss Santos ang isang malaking solidong pintong kahoy sa dulo ng pasilyo. Sa likod nito ay bumukas ang isang opisina na mas malaki pa sa buong ground floor ng kanilang bahay. Ang mga pader ay salamin, nag-aalok ng 360-degree na tanawin ng Makati skyline. Sa gitna ng silid, sa likod ng isang malaking mahogany na mesa, nakaupo ang isang babae. Si Althea iyon. At kasabay nito, hindi. Nakasuot siya ng isang perpektong sukat na navy blue power suit. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. At ang kanyang aura ay nagpapakita ng ganap na kapangyarihan at kumpiyansa. Hindi ito ang Althea na nagluluto ng kare-kare sa kusina. Hindi ito ang Althea na yumuyuko kapag iniinsulto. Ito ay isang reyna sa kanyang trono. Maligayang pagdating sa Sinagtec Innovations, Marco, bati ni Althea. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit umalingaw-ngaw sa silid. O mas tumpak, maligayang pagdating sa aking mundo. Nakatayo lamang si Marco doon, nakanganga. Bahagyang nakabukas ang kanyang panga. Kinumpirma ng nameplate sa mesa ang lahat. Althea S. Reyes, Chairwoman, CEO. Ito ang kumpanyang ito. Sayo? Nauutal niyang sabi. Oo, akin ito. Itinatago ito 8 taon na ang nakalipas. Nagsimula sa isang maliit na garahe, sagot ni Althea na parang nag-uusap lang tungkol sa panahon. Pinindot niya ang intercom button. Santos, pakidala ang financial report para kay G. Salazar. Ilang sandali pa, pumasok si Miss Santos at naglagay ng isang folder sa harap ni Marco. Buksan mo, utos ni Althea. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan ito ni Marco. Sa loob ay ang mga detalye ng bawat investment na natatanggap niya buwan-buwan. Hindi ito mga kita sa investment, kundi isang item ng gastusin ng kumpanya na nakakode bilang allowance para sa mga miyembro ng pamilya ng ehekutibo. Ang susunod na pahina ay naglalaman ng breakdown ng lahat ng gastos sa credit card. Para sa kanya at sa kanyang ina, lahat binayaran ng buo ng Sinagtec Innovations. Lahat ng mayroon ka, lahat ng tinamasa mo, lahat ng ginamit mo para suportahan ang iyong kabit. Patuloy ni Althea, ang kanyang boses na walang emosyon ay tumatagos ng malalim, ay isang allowance mula sa akin. Isang benepisyo na inalok ko sa iyo dahil sa iyong status bilang aking asawa. Tiningnan niya siya ng diretso sa mata, na ngayon ay puno ng takot na parang isang empleyadong hindi maganda ang performance. Ang benepisyong iyon ay opisyal ng binabawi. Bumagsak si Marco sa upuan sa tapat. Ang kanyang hindi nakikitang korona ay naging alikabok. Sa wakas, ay napagtanto ng hangal na prinsipe na wala siyang halaga. Isang pangalan lamang sa isang listahan ng allowance na ngayon ay binura na. Ang pagkatalo ni Marco sa Sinagtec Tower ay psikolohikal. Ngunit alam ni Althea na para sa mga taong tulad ni na Marco at Doña Elvira, ang pinakamalaking dagok ay ang pisikal at pampublikong pagkawala ng kanilang mga status symbol. 2 araw pagkatapos ng pagpupulong na iyon, ang pulang European sports car na madalas ipagyabang ni Marco ay nakaparada sa harap ng bahay. Naghahanda si Marco na lumabas para gawin ang isang napakahiyang bagay, ang mangutang ng pera sa mga kaibigan. Pagbukas niya ng pinto, 2 malaking tow truck ang huminto sa harap, humaharang sa daanan. Ilang matipunong lalaki na may unipormeng Sinagtec Logistics ang bumaba. Magandang umaga. Kami po ay mula sa Asset Management Department ng Sinagtec Innovations. Sabi ng team lead, magalang ngunit matatag. Ipinakita niya ang isang order. Nandito po kami para bawiin ang 2 sasakyan na may mga plakang nakasaad sa dokumentong ito na pag-aari ng kumpanya. Ang isa ay ang sports car ni Marco. Ang isa naman ay ang luxury SUV na ginagamit ni Doña Elvira sa kanyang mga social meeting. Anong ginagawa ninyo? Kotse ko to! Protesta ni Marco. Ayon po sa aming datos,
Ang sasakyang ito ay nakarehistro bilang company car for executive use sa pangalan ng Sinagtech Innovations. Hindi po ito personal na ari-arian, sir. Kalmadong sagot ng empleyado. Sinensyasan ng kanyang team na simulan ng operasyon sa loob ng bahay. Narinig ni Doña Elvira ang kaguluhan at agad na lumabas. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang pinakamamahal na sasakyan na inihahanda para ito. Hoy! Anong ginagawa niyo sa kotse ko? Hindi niyo ba ako kilala, ha? Sigaw niya nang may histerya. Nagsimulang lumabas ang mga kapitbahay sa kanilang mga bahay upang panoorin ang drama na nagaganap sa harap ng marangyang mansyon. Ang panoorin ay isang bangungot para kay Doña Elvira, na laging nag-iingat sa kanyang imahe bilang isang ginang ng alta sosyedad. Sumusunod lang po kami sa utos ng lehitimong may-ari, ma'am, sagot ng empleyado. Walang pakialam sa galit ni Doña Elvira. Walang nagawa sina Marco at Doña Elvira. Nakatayo lamang sila, tulala, habang pinapanood ang dalawang luxury car na simbolo ng kanilang pride na isinakay at dinala palayo. Ngayon, sila ay naiwan sa kanilang palasyo nang wala ang kanilang mga gintong karwahe, ang kahihiyan. Sa harap ng dose-dosenang mapanuring mata ng mga kapitbahay, ay mas masakit kaysa sa pagkawala ng pera mismo. Hindi lamang kinuha ni Althea ang kanilang luho, kundi pati na rin ang kanilang pride at ang social mask na matagal na nilang suot. Para kay Marco, ang pagkawala ng kotse ay isang malaking dagok. Ngunit ang pinaka nakamamatay na suntok ay nagmula sa isang hindi inaasahang lugar. Si Chloe. Ang kaarawan ni Chloe ay sa loob ng 2 araw. At natagpuan ni Marco ang sarili sa pinakamasamang sitwasyon ng kanyang buhay. Walang pera, walang kotse, walang kapangyarihan. Desperado, ibinenta niya ang nag-iisang luxury watch na natitira sa kanya. Isang regalo ni Althea sa isang lumang anibersaryo. Gamit ang pera, bumili siya ng isang handbag mula sa isang disenteng lokal na brand. Ngunit malayo sa standard ng Maison Elise na hinihingi ni Chloe. Nagpakita siya sa apartment ni Chloe na may kahon ng regalo at isang bouquet ng bulaklak. Ang mukha ni Chloe, na noong unay nakangiti, ay sumimangot sa sandaling makita niya ang laman ng kahon. Ano to? Tanong niya sa malamig na tono. To, regalo para sa'yo. Happy birthday, baby! Sagot ni Marco, kinakabahan. Umismid si Chloe. Regalo? Tinatawag mo itong regalo? Mas mahal pa ang grocery bag ko kaysa dito. Chloe, please, intindihin mo. Nagdadaan ako sa mahirap na sitwasyon. Wala akong pakialam sa mga problema mo, putol ni Chloe. Sumabog ang kanyang galit. Ibinato niya ang kahon ng handbag kay Marco. Sawa na ako sa mga dahilan mo. Isa kang talunan. Isang hangal na prinsipeng walang-wala. Akala mo ba sasamahan kita ngayon na naging pulubi ka na? Isa ka lang parasito na nabubuhay sa asawa mo, Marco. At ngayong pinutulan ka na ng asawa mo? Wala ka ng halaga! Bawat salita ni Chloe ay isang punyal na direktang sumasaksak sa puso ng wasak ng ego ni Marco. Nakahanap na ako ng kapalit. Patuloy ni Chloe na may malupit na ngiti. Isang tunay na lalaki. Hindi isang mamas boy na tulad mo. Sa sandaling iyon, isang busina ng isang luxury car ang tumunog mula sa ibaba. Kinuha ni Chloe ang kanyang bag, isang tunay na Maison Elise bag. Saan mo nakuha yung bag na yan? Tanong ni Marco na may paos na boses. Mula kay Mr. Evans. Dadalhin niya ako sa Paris sa susunod na linggo para ipagdiwang ang birthday ko, sagot ni Chloe nang walang pakialam. Nilagpasan niya si Marco. Sinasadyang banggain ang kanyang balikat at binuksan ang pinto. Ay, oo nga pala. At isa pa, due na bukas ang upa sa apartment na ito. Congratulations sa pagiging palaboy. Isinara ni Chloe ang pinto sa mukha ni Marco sa bintana. Nakita ni Marco si Chloe na bumaba at sumakay sa isang Bentley na minamaneho ng isang mas matanda mayamang lalaki. Umalis sila nang tumatawa. Iniwan si Marco na nag-iisa sa tahimik na pasilyo ng apartment. Wasak at ganap na mag-isa sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Matapos iwanan ni Chloe. Naglakad ng pasuray-suray si Marco
pabalik sa bahay. Natagpuan niya ang kanyang ina na nakaupo sa madilim na sala. Naputol na ang kuryente. Hindi nila nabayaran ang bill o mas tumpak, hindi nila kayang bayaran. Tanging isang emergency light ang mahinang umiilaw. Nagpapakita ng alikabok na nagsisimulang maipon sa mamahaling muebles. Nakaupo sila sa kahabag-habag na katahimikan. Dalawang maharlikang pinalayas sa kanilang trono. Biglang bumukas ang pinto sa harap. Pumasok si Althea. Ang kanyang silueta ay malinaw na nakaguhit laban sa liwanag mula sa labas. Hindi siya nagsindi ng kandila o lampara. Nakatayo lamang siya sa pintuan. Tinitingnan ang dalawang figura na nakayuko sa dilim. "Nandito ako para bigyan kayo ng isang huling alok," sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay malamig at formal. Nagtaas ng ulo sina Marco at Doña Elvira. "May dalawa kayong pagpipilian," patuloy ni Althea. "Una, maaari kayong umalis dito ngayong gabi. Maaari ninyong dalhin ang inyong mga damit. Ngunit iwanan ang lahat ng iba pa. Hindi ko kayo kakasuhan sa anumang bagay. At malaya kayong pumunta saan man ninyo gusto. Umalis ng walang pera, walang destinasyon, walang tirahan. Ang pagpipiliang iyon ay katumbas ng pamumuhay sa kalye. Ang pangalawang pagpipilian." Inilahad ni Althea ang kanyang kamay. Sa kanyang palad ay isang simpleng susi. "Nagrenta ako ng isang maliit na apartment para sa inyo. Bayad na ang 3 buwang upa. Sa loob, may mga pangunahing kasangkapan at ilang cash sa mesa. Para makakain kayo sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos noon, kailangan ninyong humanap ng paraan para mabuhay sa sarili ninyo." Tiningnan ni Doña Elvira ang susi na may nanlilisik na mga mata. Isang maliit na inuupahang apartment pagkatapos ng mga dekada ng marangyang pamumuhay. Ito ay isang hindi maisip na kahihiyan. Ngunit nakita ito ni Marco mula sa ibang pananaw. Matapos ipahiya ni Chloe at iwanang walang pera. Ang alok ni Althea ay parang isang salbabida sa gitna ng karagatan. Ito ay isang kahihiyan? Oo. Ngunit ito rin ay isang pagkakataon para mabuhay. May mabigat na kamay. Nilagpasan ang kanyang ina. Natulala pa rin sa gulat. Naglakad si Marco patungo kay Althea. Hindi niya magawang tingnan ang kanyang asawa sa mata. Yumuko lamang siya at kinuha ang maliit na susi mula sa palad ni Althea. Ito ay mas mabigat kaysa sa isang bara ng ginto. Ito ang susi sa kanyang bago at kahabag-habag na buhay. At ang simbolo ng kanyang ganap na pagsuko ng gabing iyon, dala lamang ang 2 maleta ng damit. Umalis sina Marco at Doña Elvira sa kanilang palasyo sakay ng isang taxi. Dumating sila sa isang makitid na kalye sa labas ng lungsod. Sa isang mas magulong kapitbayan, ang inuupahang apartment ay eksakto sa kanilang inaasahan. Maliit, may mga natutuklap na pintura sa mga pader, at isang solong bumbilya na mahinang umiilaw sa pasukan. Nang buksan ni Marco ang pinto, isang amoy ng halumigmig at luma ang sumalubong sa kanila. Ito ang kanilang mapait na katotohanan. Mula sa gintong trono, nahulog sila sa pinakamalalim na hukay. Ang buhay sa masikip na apartment ay impyerno para kay Doña Elvira. Ang kanyang pride ay nauubos araw-araw dahil sa init na nagmumula sa manipis na bubong. Ang ingay ng mga kapitbahay sa manipis na pader at ang mapait na katotohanan na kailangan niyang mag-isip ng 2 beses kahit para lang kumain. Ang perang iniwan ni Althea ay naubos sa isang iglap. Ngayon, nabubuhay sila sa maliit at hindi regular na sahod ni Marco. Ang kayabangan ay hindi na isang luho na kaya niyang tustusan. Ang huling dagok sa kanyang pride ay dumating ng desperado. Sinubukan niyang kontakin ang isa sa kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad na laging pumupuri sa kanya. Gamit ang huling balanse sa kanyang telepono. Tumawag siya at sa isang nagsusumamong boses ay sinubukang mangutang. Ang sagot ay malamig at nakakahiya. "Elvira, pasensya na," sabi ng asawa ko. "Hindi raw kami dapat makisalamuha sa mga taong may masamang reputasyon. Tsaka magbabakasyon kami sa Balesin at kailangan namin ng maraming pera." Naputol ang tawag. Sa sandaling iyon, bumagsak si Doña Elvira.
Napagtanto niya na ang social status na labis niyang pinahalagahan ay kasing nipis ng papel. Nang walang pera at luho na sumusuporta sa kanya, wala siyang halaga sa kanilang mga mata. Isang kahiyahiyang tsismis lamang, tinitipon ang natitirang lakas at pride. Ginawa niya ang isang bagay na hindi niya kailanman naisip sa kanyang buhay. Sumakay siya ng isang mainit, siksikang bus at pumunta sa Sinagtec Tower. Napakaliit niya at nawawala sa marangyang lobby ang kanyang mga damit na dati mahal. Ngayon ay mukhang mura at luma. Ang assistant ni Althea, si Miss Santos. Nakita siya sa lobby na may habag na tingin. Inihatid siya, hindi sa opisina ng CEO, kundi sa isang maliit, simpleng meeting room. Ilang minuto ang lumipas, pumasok si Althea. Hindi siya nakasuot ng power suit, kundi isang blusa at simpleng slacks. Ang kanyang mukha ay payapa. Walang ekspresyon ng tagumpay. Hindi na nakatiis si Doña Elvira. Lumuhod siya sa sahig at humagulgol. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na ang mapanlinlang na luha ng isang drama queen. Ito ang mga durog na hikbi ng isang matandang babae na nawalan ng lahat. Patawad, Althea. Patawad, sabi niya sa pagitan ng mga luha. Nagkamali ako. Naging mayabang ako. Naging malupit ako sa'yo. Nainggit ako sa'yo. Nainggit ako na makita kung gaano ka kahusay. Habang ang anak ko ay walang kayang gawin. Kaya ikaw ang sinisi ko sa lahat. Inamin niya ang lahat, ang kanyang inggit sa tagumpay ni Althea na lihim niyang alam. Ang kanyang kayabangan na ginamit para itago ang kahihiyan na ang kanyang anak ay isang kept-man. At maging ang kanyang nakamamatay na pagkakamali sa pagsuporta sa relasyon ni Marco upang magkaroon ng isang manugang na kaya niyang kontrolin. Pakiusap. Nagmamakaawa ako sa iyo, Althea. Hindi ko hinihiling na ibalik mo ang luho. Hindi ko lang kayang mabuhay ng ganito. Parusahan mo ako. Pero pakiusap, huwag mong masyadong pahirapan si Marco. Lahat ng ginawa niya ay dahil sa aking masamang pagpapalaki. Tahimik na pinakinggan ni Althea ang buong pag-amin. Hindi niya ito tinulungang tumayo. Hinayaan niya ang kanyang biyenan na ibuhos ang lahat ng lason ng pagsisisi mula sa kanyang puso. Nang humupa ang mga hikbi, sa wakas ay nagsalita si Althea. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit matatag. Tumayo po kayo, Mama. Ang pagluhod sa sahig ay walang babaguhin. Ang pagsisisi ay walang halaga kung walang pagbabago. Ang parusang ito ay hindi para magpahirap, kundi para magturo. Anong aral ang natutunan ninyo ngayon? Tiningnan siya ni Doña Elvira na may basang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Althea hindi bilang isang manugang o isang makinang gumagawa ng pera, kundi bilang isang babaeng mas matalino at mas malakas kaysa sa kanya. Habang nilulunok ng kanyang ina ang mapait na tableta ng pagsisisi, si Marco ay lumulunok ng alikabok at pawis sa bodega ng isang malaking kumpanya ng logistic sa labas ng Kamaynilaan, matapos tanggihan sa dose-dose ng opisina dahil sa kawalan ng karanasan sa trabaho. Ang tanging trabahong nakuha niya ay bilang isang warehouse associate. Ang unang araw ay impyerno ang kanyang katawan, na sanay sa lambot ng sofa at sa malamig na aircon, ay kailangang magbuhat ng mabibigat na kahon sa maalinsangang init ng bodega. Sumisigaw sa sakit ang kanyang mga kalamnan. Ang kanyang malambot na palad ay nagasgas at nagkapaltos sa unang oras pa lang. Ang kanyang foreman ay isang magaspang na tao na sumisigaw ng mga mura kung masyado siyang mabagal. Nananghalian siya kasama ang ibang manggagawa, nakaupo sa karton, kumakain mula sa isang baunan na may simpleng ulam. Narinig niya silang nagrereklamo tungkol sa hulog sa kotse at tuition ng kanilang mga anak. Mga totoong problema na napakalayo sa kanyang pandinig. Dito, walang pakialam sa kanyang apelyido o kung anong kotse ang minamaneho niya. Dito, ang kanyang halaga
ay sinusukat lamang sa kung gaano karaming kahon ang kaya niyang ilipat. Gabi-gabi, umuuwi siya sa apartment na wasak ang katawan. Nakatutulog siya sa sandaling dumating, walang oras para mag-isip ng labis. Dahan-dahan ngunit tiyak, ang hirap ng trabaho ay nagsimulang magbago sa kanya. Ang kanyang kayabangan at katamaran ay kinakain ng matinding pagod. Sa unang weekend, natanggap niya ang kanyang sahod. Isang direct deposit na nagkakahalaga lamang ng ilang libong piso. Ang halaga ay hindi sapat para pambayad ng isang round ng inumin sa club na dati niyang pinupuntahan kasama si Chloe. Ngunit habang tinitingnan niya ang perang iyon, isang kakaibang sensasyon ang umusbong sa kanyang puso. Isang pakiramdam na hindi niya pa naranasan noon. Ito ay pride. Ang perang ito ay kanya. Hindi ito isang regalo o isang allowance o resulta ng pamumuhay sa awa ng iba. Ito ay resulta ng kanyang sariling pawis. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, ibinigay niya ang buong sahod sa kanyang ina. "Mama, heto ang pera para sa grocery ng isang linggo." Maikli niyang sabi at pumasok sa kanyang silid para ipahinga ang masakit na katawan. Tiningnan ni Doña Elvira ang pera sa kanyang mga kamay at pagkatapos ay sa likod ng kanyang anak, na ngayon ay mas matatag at mas matipuno. Muling namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang anak, ang kanyang hangal na prinsipe, ay sa wakas nagsisimula ng matutong maging isang lalaki. Isang buwan pagkatapos ng madamdaming pagpupulong kay Doña Elvira, nagpasya si Althea na oras na para isara ang huling kabanata ng kanyang nakaraan. Hindi niya nakilala si Marco sa isang opisina o sa kanilang bahay. Pumunta siya sa isang maliit na karinderya, kung saan nanananghalian ang mga manggagawa sa bodega. Nakaupo si Marco nang mag-isa sa isang sulok, kumakain ng may gutom. Malaki na ang ipinagbago ng kanyang hitsura. Ang kanyang balat ay mas maitim dahil sa araw. Ang kanyang katawan ay mas maskulado. At ang kanyang tingin ay hindi nahungkag, kundi puno ng focus ng isang manggagawa. Hindi siya nagulat nang makita si Althea na dumating at umupo sa tapat niya. Si Althea ay kakaiba sa kapaligiran. Nakasuot ng kaswal, ngunit eleganteng damit. Ngunit wala ng malamig, nakakatakot na aura. Ang kanyang mukha ay mukhang mas kalmado, mas payapa. "Kamusta ka, Marco?" bati ni Althea. Ang kanyang boses ay taos puso. "Mabuti. Mabuti naman ako." Maikli at alanganing sagot ni Marco. "Anong ginagawa mo dito?" Diretso sa punto si Althea. Naglagay siya ng isang makapal na folder sa mesa sa pagitan ng kanilang mga plato. "Ito na ang mga papeles. Basahin mo, Marco. At kung sang-ayon ka, pirmahan mo." Alam na ni Marco kung ano iyon. Ang mga papeles ng diborsyo. Binuksan niya ito at binasa ng mabilis. Walang hinihingi si Althea. Ang paghahati ng ari-arian ay nagsasaad lamang na lahat ng ari-arian na nakapangalan kay Althea ay mananatiling kanya. At si Marco ay hindi makakatanggap ng kahit isang sentimo. Isang katotohanang tinanggap na niya. Walang mabigat o nakakahiyang mga sugnay. Lahat ay malinis at propesyonal. "Hindi na ako magiging mahirap kausap," sabi ni Marco na may paos na boses. "Pipirmahan ko to. Salamat." Sagot ni Althea. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang ingay ng karinderya ang pumuno sa puwang sa pagitan nila. "Althea," tawag ni Marco. Sa wakas, nangahas na tumingin sa mga mata ng babaeng dati niyang asawa. "Patawad sa lahat. Alam kong huli na at hindi ko inaasahan ang iyong kapatawaran. Gusto ko lang malaman mo na tunay akong nagsisisi." Tiningnan siya ni Althea at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita niya ang tunay na Marco. Hindi ang hangal na prinsipe, hindi ang taksil na asawa, kundi isang lalaki na nagkamali ng malaki. At ngayon ay hinaharap ang mga kahihinatnan. "Napatawad na kita, Marco," mahinang sabi ni Althea. "At napatawad ko na rin ang sarili ko sa pagpapabaya sa sarili ko ng matagal. Ngayon,
Pareho na tayong makakapagsimula ng bagong buhay. Pinirmahan ni Marco ang mga papeles gamit ang bulpen na ipinahiram ni Althea. Nang ibalik niya ang folder, naramdaman niya na parang isang mabigat na pasanin ang nabunot sa kanyang mga balikat. Ito ay isang malungkot na pagtatapos, ngunit isa ring kaluwagan. Ang kanilang kasal, na puno ng pagkukunwari, ay opisyal na nagtapos sa isang simpleng karinderya sa ibabaw ng isang mesa, kung saan nakapatong ang isang plato ng pagkain at mga patak ng pawis mula sa trabaho. Lumipas ang mga buwan at ang buhay ni na Marco at Doña Elvira ay nakahanap ng isang bago, mahirap na ritmo. Matapos ang 3 buwang kontrata na pinondohan ni Althea. Kailangan na nilang bayaran ang upa sa sarili nila. Kailangan nilang lumipat sa isang mas maliit na apartment, mas malayo sa sentro ng lungsod. Si Doña Elvira, na walang anumang propesyonal na kasanayan, ay nagsimulang tumanggap ng mga order para sa mga lutong bahay na kakanin mula sa kanyang mga kapitbahay. Ang kanyang kasanayan sa pagluluto na dati para lamang ipagyabang sa kanyang mga social gathering, ngayon ay ang kanyang tanging paraan para mabuhay. Tuwing umaga, natuto siyang tumawad ng presyo ng mga gulay sa palengke at kalkulahin ang bawat sentimo ng maingat. Hindi na siya nagrereklamo. Ang kanyang tumatandang mukha ay may marka ng pagod, ngunit pati na rin ng isang bagong lakas. Patuloy na nagtrabaho si Marco sa bodega. Mababa ang sahod, ngunit siya ay isang masipag na manggagawa. Hindi na siya nangangarap ng mga sports car o luxury watch. Ang kanyang mga pangarap na yon ay masimple. Mabayaran ang upa sa tamang oras at matiyak na may pera ang kanyang ina para bumili ng mga sangkap para sa kanyang mga kakanin. Ang relasyon ng mag-ina ay ganap na nagbago. Dati, sila ay magkatuwang sa katamaran at kayabangan. Ngayon, sila ay isang team na lumalaban para mabuhay. Minsan, kapag umuuwi si Marco mula sa trabaho at natatagpuan ang kanyang ina na natutulog sa pagod sa harap ng oven, kinukumutan niya ito. Isang maliit na kilos ng pag-aalaga na hindi niya kailanman naisip noon. Nawala ang lahat sa kanila. Yaman, status, mga kaibigan, at pamilya. Ito ay isang napakamahal na aral sa buhay. Hindi sila masaya, ngunit hindi na sila nabubuhay sa isang kasinungalingan. Sa kahirapan at pagsusumikap, dahan-dahan nilang binubuo muli ang mga piraso ng dignidad na nawala sa kanila. Hindi binigyan ni Althea ng isda o binigyan sila ng pamingwit. Inihagis lamang niya sila sa dagat at pinilit na matutong lumangoy. At sa sorpresa ng lahat, nagawa nila. 1 taon ang lumipas. Nakatayo si Althea sa harap ng malaking bintana ng kanyang bagong opisina sa Singapore. Ang Sinag Tech Innovations ay nakamit ang isang malaking pagpapalawak sa merkado ng Timog Silangang Asya. Ang kontratang kapipirma lang niya ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Gumuhit siya ng bahagyang ngiti. Hindi isang malamig at kalkuladong ngiti tulad ng dati, kundi isang ngiti na may halong tunay na kasiyahan at kapayapaan. Pagkatapos ng diborsyo, paminsan-minsan ay nakakarinig siya ng balita tungkol kina Marco at Doña Elvira sa pamamagitan ni Miss Santos, na sumusubaybay sa kanila mula sa malayo ayon sa kanyang mga tagubilin. Nang malaman na kaya na nilang mabuhay sa sarili nila, sa wakas ay tuluyan ng binitawan ni Althea ang nakaraan. Hindi na siya nabubuhay sa ilalim ng anino ng paghihiganti. Ang kanyang enerhiya ngayon ay nakatuon na ng buo sa pagbuo ng kanyang kaharian. At higit sa lahat, sa pagbuo ng kanyang sariling kaligayahan, nagsimula siyang maglaan ng mas maraming oras para sa sarili. Natuto siyang magpinta, maglakbay ng mag-isa, at magkaroon ng mga bagong tapat na kaibigan. Tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula sa kanyang kaibigang si Liza. "Congratulations, Madam Chairwoman. Grabe, nakita ko sa balitang tungkol sa kontrata." Sigaw ni Liza mula sa kabilang panig ng screen. Tumawa si Althea. "Salamat, Liza. Lahat ito ay dahil sa suporta mo. Kaya kailan ka babalik?" "Kailangan nating mag-celebrate!" sagot ni Liza.
Malapit na, sagot ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa maliwanag na skyline ng lungsod sa ibaba niya. Pagkatapos ng tawag, nanatili si Althea doon. Tinitingnan ang walang katapusang ilaw ng lungsod. Dati, pakiramdam niya ang kanyang yaman ay isang gintong hawla na itinayo niya para ikulong ang sarili sa isang pagkukunwari. Kusang loob siyang naging isang maliit, hindi nakikitang ibon para protektahan ang ego ng iba. Ngayon, napagtanto niyang hindi kailanman umiral ang hawla na iyon. Ang pinto ay laging bukas, natatakot lamang siyang lumipad. Ang pagkakanulo, ang sakit na iyon, ang naging bagyo na sumira sa kanyang hawla. At ang kanyang paghihiganti ay ang paraan kung paano niya natutunang gamitin ang kanyang mga pakpak. Ngayon, hindi na niya kailangan ng hawla. Hindi na niya kailangan bawasan ang kanyang liwanag para sa sinuman. Siya, si Althea Reyes. Hindi asawa ng sinuman o manugang ng sinuman. Siya ang reyna ng kanyang sariling tadhana. Nagustuhan mo ba ang kwento? At saang lungsod ka nakikinig? Magkita-kita tayo sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang super thanks upang patuloy akong makapaghatid ng mas maraming kwentong tulad nito. Maraming salamat sa inyong suporta. Inaasahan ko ang inyong mga komento tungkol sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod na kwento ng buhay na may pagmamahal at paggalang.